Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga viewers na nagpa-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre mga kababayan ko, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 56 na mga comments. Nandyan din si Robel Ferrer Official, meron siyang 30 na mga comments. Sam Pagita, meron siyang 24 na mga comments. Nandyan din si Marjorie Minsais, meron siyang 19 na mga comments. And Tess Faraon, meron din siyang 19 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-start doon sa mga mainit na mga issues, the same pa rin ho, mas lalong lumalagablab o umiinit ang issue sa West Philippine Sea. Ang bangayan sa West Philippine Sea mga kababayan. Kasi nga, di ba meron ng desisyon inilabas si Justice Carpio doon sa hamon ni Marcoleta na siya ay makipagdebate kay Justice Carpio. Sinagot na ni Carpio itong si Marcoleta mga kababayan. Ngayon si Marcoleta mukha yatang gusto mag-back out mga kababayan. Diba kaabang-abang yan? Debate. Carpio versus Marcoleta tungkol sa usapin ng West Philippine Sea, mga kababayan. And also, pag-uusapan rin natin mamaya, syempre, ito si Sara Duterte, ang pamilya Duterte, ang mga DDS senators, senators, at saka yung mga traidor ng bayan. At syempre, ang impeachment case kay Sara Duterte. At marami pang iba, mga kababayan. So before tayo mag-start, sasagutin muna natin itong tanong ho ng ating mga kababayan, ating mga viewers, kasi 11 na yata ang nagtanong sa akin mga kababayan tungkol kay Pibos Salaquera. Ano nangyari kay Pibos Salaquera, Sir Ivan? Diba hindi na natin nakita? Actually, hinanap ko siya mga kababayan, that is 2 days ago yata yun. Kasi nga mga 3 to 4 days na bang hindi natin siya nakita mga kababayan. So nalaman natin na na-take down pala ang kanyang account. Na-report siya ng mga DDS mga kababayan. Siyempre ang mga DDS hindi kasi yan lumalaban ng patas mga kababayan. Kapag hindi nila nagustuhan ang inyong page at sa tingin nila na ikaw ay tinig sa kanilang lalamunan at palaging masupalpal ang kanilang puo na si Sara, si Digong, ang pamilya Duterte at ang mga Chinators, i-report nila ang inyong account mga kababayan. So yun ang nangyari sa account ni Pibos Salaquera na take down. Diba? And also mga kababayan ko, si Pibos Salaquera, maraming ding alam yan. Diba? Makakilala sila ni Ramil Madriaga. Si Ramil Madriaga, handang lumabas yan mga kababayan. Handa siyang umaten doon sa impeachment trial kay Sara kapag siya ay paatinin mga kababayan or iimbitahan. And also, kinausap din si Ramil Madriaga ni Pibos Salaquera. So maraming alam si Pibos mga kababayan. So para hindi tayo mag-alala at para malaman din natin ang estado, ang sitwasyon ni Pibos Salaquera, kinuntak ko siya kanina mga kababayan. Then I found out na okay lang po si Pibos Salaquera. Actually sila ay kumain noong time ko sila na tinawagan mga kababayan. Kasi ang tinawagan ko, ang kinuntak ko, ang kanyang kaibigan, kanyang best friend na vlogger na si Madam Ele. Kilala ba natin si Madam Ele mga kababayan? Yung medyo tsabihon na vlogger. Best friend yan dalawa. So, saan nagpupunta itong si Pibos or itong si Madam Ele, lagi yang magkasama ang dalawa mga kababayan. So, ang kinuntak ko,
yung si Madam Ele. So okay lang po sila mga kababayan. Siguro naglaylo lang muna itong si Pibos, hindi niya muna siguro inano ang kanyang account kasi alam natin na medyo nasa alanganin na sitwasyon itong si Pibos. Marami din kasing nagmamanman sa kanyang mga kababayan, kampo nila ni Sara Duterte daw. According sa kanya na siya ay ipapatigi daw mga kababayan. Meron mga death threat si Pibos Salakera. Well, hindi natin alam, baka grupo nila ni Sara or grupo nila ni Manong Sabet. Kasi nga 'di ba palaging nasupalpal itong si Sabet ni Pibos Salakera mga kababayan. But anyways, okay lang po si Pibos Salakera. So, pag-unahin muna natin mga kababayan, unahin muna natin pag-uusapan itong balita tungkol sa showmaking. Kasi nga, how many vlogs mga kababayan, hindi natin sila 'di ba napag-usapan at saka ito ay viral pa rin hanggang ngayon. Anong tungkol sa showmaking mga kababayan? Itong si Showmaking, ang founder nila nga itong si Jonathan So mga kababayan at saka ang kanyang partner na si Carlito Macadangdang, 'di ba sila ay billionaire? Ipinalabas kasi sa kanilang mga fans, doon din sa kanilang mga investor, yung mga nag-franchise sa kanilang negosyo na showmaking, ipinakita nila doon sa mga fans na nauto nila na sila ay naging bilyonaryo dahil sa siomai. Ngayon, lumabas ang balita mga kababayan na sila ay nasangkot sa flood control scandal, flood control project, ghost project mga kababayan. Diba nalaman natin that is how many days ago. So ipakita ko muna sa inyo mga kababayan ang balita just in case na hindi pa alam ng ilan natin mga viewer o mga followers na nandito sa channel na Sir Ivan. Okay? So for more details, let's watch this. Hindi lang siomai, kundi flood control kickbacks din ang nagpayaman umano sa dalawang negosyante. Locked in ngayon ang Anti-Money Laundering Council sa lumobong bank transactions ni na Jonathan So at Carlito Macadangdang at ng kanilang mga kumpanya. Sabay sa pag-agos ng flood control projects noong 2021 ay ang paglobo umano ng yaman ni na Showmaking partners Jonathan So at Carlito Macadangdang ng House of Franchise, isang one-stop shop para sa iba't ibang business ventures at ng JC Premier International. Sa nakuhang dokumento ng Billionario.com, pinuna ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagtaas ng assets ni na So at Macadangdang simula nang ma-involve ang JC Premier sa pangongontrata sa DPWH flood control projects. Itinayo ng dalawa ang JC Premier noong 2019 with just a 31,000 peso capital. Pero ang 1,800 transactions worth 4 billion pesos ng Premier noong 2020 lumobo pa sa 6.5 billion pesos noong 2021 para sa 2,500 transactions. Sa kabila ng mabigat na pagpasok ng pera sa Premier, minimal net income lang daw ang idineklara nito noong 2022. Bukod sa Premier, may natuklasan din ang AMLAC na anilay unusual fund movements sa House of Franchise sa parehong taon. Itinayo ang franchise business na ito noong 2022 sa kahabaan ng Shaw Boulevard. Ayon sa AMLAC, mahigit 2,600 inter-account transfers ang House of Franchise na nasa 3.9 billion pesos. 1 billion pesos naman in check deposits. Nang sugsugin ng AMLAC ang mga perang ito, napag-alaman nila na nagkaroon ng shift from franchising patungong contracting sina So at Macadangdang sa pamamagitan ng mga corporate vehicle mula sa Black Hard Hat na dating JC Hard Hat ang pangalan. Itinayo nila itong dalawa noong 2019 at nailipat sa pinsan ni So na si Gian Payawal Galang noong 2021. Simula nang itayo ang Hard Hat from 2019 hanggang nitong 2025, bilyong pisong mga tseke ang gumagalaw umano sa ilalim ng kumpanyang ito ayon sa AMLAC. Bukod dyan, nakatanggap ang Hard Hat ng credits mula sa DPWH na tumigil naman na noong 2024 kung kailan pumasok naman ang One Frame. Si Gian Galang na ang nagtayo ng One Frame noong 2023 at base sa dokumento ng AMLAC, nakakubra ito ng flood control projects sa Bulacan kasama ang top-notch Catalyst Builders na isa sa top 10 construction companies na nasa listahan ng Pangulo. 15 projects worth 1.48 billion pesos ang na-corner na proyekto ng One Frame at top-notch sa Bulacan. 3 rito, flagged as ghost projects ng AMLAC. At
Ang tatlong proyektong ito nasa ilalim ng land bank account ng OneFrame na nagkakahalaga ng 296.9 billion pesos. Isa pa sa natuklasan ng AMLAC ay ang natanggap ng 103 million pesos na cheque na top-notch mula sa OneFrame between 2023 and 2025 na ayon sa AMLAC ay patunay na ang dalawang kumpanya ay parehong aktibo sa pagdadivert umano ng pera ng gobyerno patungong commercial banks. Ang finances ni Galang, flinag din ng AMLAC dahil lumobo anya mula 316 million pesos in 2023 ang pera ng pinsan ni So, patungong 1.9 billion pesos in 2024 kasabay ng pag-usbong ng OneFrame. Mayroon ding nasa 2 bilyong pisong direct transfers ang OneFrame sa bank account ni Galang. Si Galang naman, 517 million pesos ang idineposit sa account ni So lalo na noong 2024. Ang money trail investigation ng AMLAC umabot sa nanay ni So na kahit unemployed senior citizen na walaan niyang malinaw na income ay mayroong 56 bank accounts, ang ilan joint accounts nila ng kanyang anak. Nang ilabas ng Billionario.com ang report na ito ng AMLAC, pansamantalang na-block ang website ng BNC. Si Jonathan So ay isa sa mga respondent ng flood control cases ng Department of Justice noong December 2025. Kasama rin ang kanyang pangalan sa affidavits ni na engineers JP Mendoza at Bryce Hernandez na kasama umano sa kickbackan sa kanilang departamento. Si So rin ay dating close aide ni former Special Assistant to the President Bongo noong tumatakbo pa lamang ito bilang senador. Sinubukan naming kunin ang panig ni So at Makadangdang pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Mala idol at close na kaibigan. Ganito inilarawan ni FPRRD ang Siomai King founder na si Jonathan So na ngayon ay sangkot sa flood control scandal. Kasama ng dating Pangulo ang kanyang partner na si Hanilet Avancenia sa mga video na nakalap ng politico.com.ph. Nag-greet ko na. Idol ko yan eh. Mayaman na yan. Hindi na tayo kilala. Bigan ko at nagkalilan. At walang iba si Jonathan So. Binabati namin siyang happy birthday. At sana mabuhay ka pa hanggang 500 years old para yumaman ka ng yumaman. Happy birthday, friend. All the best. Lumilitaw na kinuha ang video bago pa man dalhin ng dating Pangulo sa dahig para sa kanyang crimes against humanity case kaugnay sa war on drugs. Lumabas din ito sa gitna ng investigasyon laban kay So at sa partner nitong si Carlito Makadangdang. Una nang inulat ng Billionaire News Channel ang pag-freeze ng Anti-Money Laundering Council sa higit 300 na bank accounts na nakapangalan sa kanila. Naglalaman ito umano ng bilyon-bilyong pisong pondo mula sa flood control scam. O, di ba? Special pa, mga kababayan. Meron pang special na greetings, birthday greetings galing sa isang mastermind. Mastermind ba? Mastermind ng sindikato, mga kababayan, si Digong. Di ba? Nakita ba natin? Close friend. They are friends, mga kababayan. Idol pa ni Digong itong si Jonathan So. Kasi nga, billionaire na, mga kababayan. Mayaman na daw, di ba? Isipin nyo, from Siomai, nag-shift into contracting, mga kababayan, naging kontraktor sa DPWH panahon ni Digong. Ang dami niyang nakuha na kontrata, mga kababayan, or mga projects. Tapos ngayon, sabi ni Digong, mayaman na yan si Jonathan So. So alam niya na yumaman, mga kababayan. Napansin nyo ba? Meron kasing kasabihan, mga kababayan, according rito sa mga netizens, kapag gusto nyo daw na yumaman, maging billionaire, dumikit ka kay Digong at dumikit ka kay Bongo, mga kababayan. Yan daw ang crack code ngayon. Kung gusto nyong yumaman, dumikit ka kay Digong at saka kay Bongo. At yan ang ginawa ng Siomai King, mga kababayan. Ang founder ng Siomai na si Jonathan So at saka itong si Carlito Makadangdang. Yan ang crack code, mga kababayan. Tapos napansin nyo ba? Di ba karamihan sa mga lumalapit kay Digong, dumidikit kay Digong, may ginagawang kabulastugan, mga kababayan, may ginagawang kalokohan. For example, ang mga sindikato. Di ba? Sila si Michael Ma, sangkot sa droga. Yung meron pang isa, mga kababayan, sa taga-Pogo.
karamihan doon mga merong ginawang kalokohan. Pero proud pa itong mga DDS, mga kababayan. And also, ito ring showmaking. So ito ang rason mga kababayan ni Digong. Ito may video tayo kay Digong kung bakit lumalapit sa kanya yung may pera, may mga negosyo, may ginagawang kabulastugan at gustong dumikit sa kanya pero tinanggap niya mga kababayan. Ito ang kanyang rason. Lahat ng negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin yan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, boto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangkahan tayo. Boto pati pera. Kahapon, hinamon ni Senador Antonio Trillanes si Mayor Rodrigo Duterte na magkita sila sa BPI Julia Vargas branch sa Lunes para silipin ang umano'y 211 million pesos sa account ng tumatakbong presidente. Pero hindi niya pinatulan ang hamon ni Trillanes kahapon. Kampante si Duterte na walang makikitang 211 million sa account na ngayon sinasabi niyang joint savings account nila ng anak niyang si Inday Sara. There is money there in that account, a little lesser than 200 million. Alam na ninyo kung bakit andyan si Inday. Tural, ay kung mamatay ako, paano anong kakainin nila? So it's a joint account With my... with Sara. Less than 200 million. Hindi naman ganun kalaki. Nung birthday mo raw, may mga pumasok, 7 deposit. Ibig sabihin niya, marami akong kaibigan na mayaman. Wala na, ginastos ko na. Nakapi-happy ako. Giit ni Duterte, meron siyang 3 bank accounts. May 1.7, may 2.3. Pero ayaw niyang sabihin kung ito ba'y libo o milyones. Hindi ko kasi maana yung ang zero. It's either may zero ba o walang zero. Lahat ng trabaho, lahat ng hirap, hanggang bago ako nag-retire sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko, pati ang sweldo ko, mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na basta na lang maghihingi kami ng pera sa tao. Sir, may negosyo ang asawa ko, both the first and the second, puro mayaman yan sila. Sasabihin ko lang, nung una wala daw pamasahe pero ngayon mayaman daw. Di ba? Bilyones ang pera ni Digong. Billionaire yan, mga kababayan. Pero hindi alam ng mga DDS. Di ba? Inamin niya na meron siya mga bank accounts at saka merong mga bilyon doon sa loob, mga kababayan. Kaya nga, di ba, siya kinasuhan ni Trillanes. So, merong hawak ng mga ebidensya. Ito si Trillanes. Dito ba nga lang sa video, mga kababayan, magagamit ito ni Trillanes bilang ebidensya na ito ay pag-aamin mismo ni Digong. Galing mismo sa baba ni Digong, mga kababayan. Ito ang pag-aamin, 'di ba? At saka doon din sa ICC, mga kababayan, magagamit din ito bilang ebidensya. So kapag ikaw ay didikit kay Digong, magiging billionaire ka. Katulad ng ginawa ng showmaking, mga kababayan. 'Di ba? So anyways, forward tayo. Pag-uusapan na natin, mga kababayan, ito ding nakakatawa na video ni Sara Duterte tungkol sa kanyang stand sa West Philippine Sea. Kasi meron siyang ambush interview, mga kababayan, at saka nakakatawa ang kanyang sagot. Alam natin si Sara, kapag siya ay sumagot during sa mga ambush interview, merong disadvantage itong si Sara, mga kababayan, kapag ambush interview. At dito sa kanyang interview, mukha yatang mahina ang kanyang wifi, mga kababayan. Mahina kaya ang kanyang wifi? Ito ang kanyang sagot. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Kumaga, may problema tayo sa China. So bakit tayo kampi sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Huwag yung parang, ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong nanay? Ano bang sayin yun? Oo, magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own and face China
with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Ano yun? Kayo ba? Ha? Ano daw? Tulungan niyo ako mga palalags. Hindi ko naintindihan yung paliwanag. Hindi puta. Yan ang pangarap ng mga leaders na maging presidente. Magpaliwanag, hindi mo alam kung saan papunta. Papunta nga bang Quiapo, Divisoria, Baclaran, Monumento. Ayop na yan. Ay nako, kaya walang duda. Kaya pala wala tong nahawakan. Salamat na lang talaga. At walang hinawakang kaso magbi. Kawawa ang mga kliyente nito ni Inday Lustay. Talo lagi. Kulong lagi mga kliyente niya. Parang si Topacio. Kaya pala magkakatropang hayop. Mga abogago. Wala akong naintindihan. Inday, tawa na. Oh my gosh. Ayoko na. Matutulog na talaga ako, promise. O, di ba? Alaman natin ang sagot ni Sara kapag meron siyang ambush interview. Pabaliktad-baliktad mga kababayan, tumatambling ang kanya mga sagot. Hindi nga natin naintindihan eh. Di ba malayo siyang sumagot mga kababayan pag ganun-ganun talaga eh. Hindi straight. At saka hindi pulido siya sumagot mga kababayan. Napakalayo talaga dito kay PBBM. Tas yan ang gusto na maging presidente ng mga DDS. Kawawa tayo. Kawawa ang bansang Pilipinas. Kaya dapat lang wala ng mga Duterte makakabalik bilang presidente, mga kababayan, kasi kawawa ho tayo, di ba? Dito pa nga lang kay Sara Duterte, nakikita na natin ang kanyang totoong kapasidad na kanyang utak kapag merong interview. Kapag walang script, mga kababayan. O di ba? Kitang-kita natin kung saan siya nakalining, mga kababayan. Kitang-kita natin sa China. Ipinagtatanggol niya ang China. At bakit ba daw tayo lalapit doon sa US at saka humihingi ng tulong sa US, umiiyak mga kababayan, bakit hindi daw tayo na lang ang magkikipaglaban sa China sa narratives, sa mga issues? Sara Duterte, yan ho ang ginagawa ng ating presidente. Yan ang ginagawa ng ating ahensya. Yan din ang ginagawa ni Tariela ng taga-PCG. Nagkikipaglaban sa taga-China. Yan ang ginawa. 'Di ba? Ipinagmukha niya kasi mga kababayan sa kanyang sagot na tayo ay takot at takot sa taga-China at humihingi lang tayo ng tulong sa taga-US. Yan ay fake news. Diba? Nakatawa talaga eh. Ganun lang ho kalaki ang pag-utak ni Sara Duterte. So ngayon, mga kababayan ko, sumagot na ho sa hamon ni Marcoleta itong si Justice Carpio tungkol sa debate nila sa issue dyan sa West Philippine Sea. Ang kanilang tema mga kababayan, di ba sabi ni Marcoleta na wala daw West Philippine Sea. Pero kalaunan, binawi niya. Pero narinig na natin ang kanyang stand sa West Philippine Sea, mga kababayan. Di ba nung una, wala daw West Philippine Sea. So isa yan sa pag-uusapan nila or pagdidebatihan ni Justice Carpio. And second, kung meron mang West Philippine Sea, mga kababayan, kasama ba ang Kalayaan Island? O, di ba maganda yan? Bakbakan, debate, Marcoleta versus Justice Carpio. Dito ako kay Justice Carpio, mga kababayan. Bakit? More than a decade na ho yan nililecture ni Justice Carpio tungkol sa West Philippine Sea. Kung sino man ditong tao na knowledgeable tungkol sa West Philippine Sea, si Justice Carpio, mga kababayan. DDS, alam nyo na. At isa din si Justice Carpio ang tumulong sa Team Philippines para maipanalo yung arbitral. Diba alam ba natin, mga DDS? Kaya knowledgeable ho si Justice Carpio at hindi siya umatras magipagdebate dito kay Marcoleta. Ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, itong tungkol sa banat ni Tariela doon kay Cayetano. For more details, let's watch this. Nanindigan si Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela na hindi siya magsosorry sa China matapos niyang gamitin ang caricature ni Chinese President Xi Jinping. Tanong pa niya, bakit parang pinagtatanggol pa ni Senador Alan Peter Cayetano ang China? Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Kung ganyan ang stand natin,
Then my staff now can show a meme of you. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. It's about decorum. You're comparing apples Mr. and oranges, President. Mr. No. President. Pensyonado sina Senador Alan Peter Cayetano at Kiko Pangilinan bago ipasa ang resolusyong kumukondena sa Chinese Embassy dahil sa mga pahayag nila sa ating mga opisyal kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Giit ni Cayetano, bastos si Tariela sa paggamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Dapat daw mag-sorry si Tariela sa China. Bagay na hindi naman maintindihan ni Tariela kung bakit nagalit ang senador sa isang caricature. Hindi ko na rin alam kung ano yung sasagot dito kay Senator Cayetano. Hindi ko ma-get kung anong gigil niya talaga dun sa caricature. Ginawa ito sa loob ng Pilipinas. Ang kausap natin ay mga Pilipinong estudyante sa setting ng eskwelahan. So I don't think that there is something wrong with that. Para sabihin, I violated diplomatic protocol. Giit pa ni Tariela, bakit hindi muna mag-sorry ang China sa mga Pilipinong mangingisda at Philippine Coast Guard sa mga panghaharas? Nag-sorry na ba ang China sa pag-violate ng ating karapatan sa West Philippine Sea? Ngayon, kung pipilitin ako ni Senator Alan Peter Cayetano, yan ang tanong ko sa kanya. Na-compensate ba talaga ng caricature na yan ang ginawang pag-violate ng Chinese government sa ating mga kababayang Pilipino? I think it is for him to respond to this question. No? Ibinalik din ni Tariela ang hinahanap ni Cayetano na decorum noong ang senador ang dating Foreign Affairs Secretary ng Duterte administration. When President Duterte said a lot of things against President Barack Obama, the Pope himself, nag-red flag ba siya? Na sinasabi niya, wait Mr. President, in accordance sa decorum to. Diba? But when we talk about China, because of the caricature that made Xi Jinping upset or whoever else in the Chinese Communist Party, ganito siya ka-passionate. Diba? Hindi ko yan maintindihan. Tila ipinagtatanggol pa raw ni Cayetano ang presidente ng China. When was the last time that Senator Cayetano stood up at sinabihan niya Chinese embassy, Chinese government, mag-apologize na kayo sa Pilipinas? Did we even hear him say those kind of questions? Bago ang sagutang Cayetano at Tariela, una nang inimbitahan ni Tariela si Senador Rodante Marcoleta na magpatrolya sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng sinabi ni Marcoleta na dapat na raw isuko ang Kalayaan Island Group. Tinawag na senador ng political analyst na si Ronald Llamas ang mga senador na tila pumapabor sa China. Bukod sa mag-amang Marcoleta, bukas din daw si Tariela na imbitahan si Cayetano sa Pag-asa Island. Nauna namang sinabi ni Marcoleta na kulang sa konteksto ang nag-viral niyang pahayag. Sa huli, itinanggi ni Tariela na ginagamit niya ang issue sa West Philippine Sea para makapasok sa politika. This is a very heartbreaking job eh. Every day, makikita mo mukha mo sa social media, minamak ni Senator Cayetano, tina-challenge si Senator Marcoleta. Mukha bang enjoying to? I mean, nakakapagod na rin. Pero I need to keep on doing this eh. Una nang naghain ng diplomatic protest ang Beijing laban kay Tariela. Kinundi na rin ng China ang lumusot na resolusyon sa Senado. Isa umano itong political stunt na bumabaluktot sa katotohanan at sumira sa diplomasiya. Mananatiling matatag daw ang China at ipagpapatuloy ang ugnayan sa Pilipinas kahit ilan pang anti-China na resolusyon ang ipasa. Sa gitna ng debate ng mga opisyal, iisa lang ang tugon ng Malacanang. Of course, being Filipino, we should always be a pro-Philippines. Kung ano ba po nangyayaring mainit na debatihan sa Senado, hindi nga po yan sakop ng Pangulo, pero kapag ka po executive department na pinag-usapan, iisa lang po ang stance natin. Okay, so babalikan lang natin itong si Marcoleta mga kababayan. And also, sasagutin natin tungkol doon sa ating caption kung sino ang aarestuhin. Okay? But before that, i-shoutout muna natin. Nandyan si Kelly de Guzman Capuno from Tagaytay City, Cavite. Kasama din natin si Pelegrina Comlat, Elizabeth Habihan, Erica Mapagmahal, Cry Cry. Nandyan din si Rayon Inicosi, Joselisa Moises from Singapore, Nelia Impelio from Guindapunan, Pastrana, Leyte. Hi to Leo Cyril Castellano. Nandyan din si Trexevelia, Elizabeth Bacolcol, Nida Sanga from Vancouver, Canada.
Hi to Amado Dumagin, Jose Buhain from England. Nandyan din si Jake Melendez, Susana Pascua, Emily Mercado, Marilyn Digma, Joseph Magallon, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, ito si Marcoleta umiyak. Kasi kung bakit daw hindi natuloy yung kanilang plano at nadiskaril ang kanilang plano na papalitan itong si Senate President Tito Soto ng kanilang magiging kalyado, di ba ang plano nila? Itong si Legarda, mga kababayan, ang kanilang hinair. Pero hindi natuloy kasi daw napigilan. Meron daw nakialam mga kababayan sa executive branch. So, ating iisipin, well, idiretso natin kasi hindi niya pinangalanan mga kababayan ni Marcoleta kung sino yung nakialam, kung sino yung tumawag doon sa kanyang kalyado na huwag suportaan yung kanilang gagawin na rebellion. Yung papalitan nila itong si Tito Soto. Meron dang nag-back out kasi merong nakialam sa executive branch. Hindi niya pinangalanan. Pero ang isipin natin mga kababayan, nabanggit niya executive branch. Ibig sabihin, para sa akin, ang palasyo ang nakialam. Baka sa office ni Presidente, mga kababayan. Baka merong tinawagan sa kalyado ni Marcoleta na huwag niyong suportaan yan. Kasi, siyempre, kapag makakapasok or kapag mapalitan itong si Tito Soto, mga kababayan, hindi matutuloy ang impeachment trial kay Sara. And second, napabalita din na kapag itong si Tito Soto mapalitan ni Legarda, at saka mabalik sa power ng minority at maging majority sila mga kababayan, gagawin nila ulit na chairman sa Senate Blue Ribbon Committee itong si Marcoleta. Doon umatras ang karamihan sa mga senador mga kababayan na kahit kalyado ni Marcoleta, DDS senators, meron pang iba, nag-atrasan kasi ayaw nila na maging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee itong si Marcoleta. Bakit? Baka hindi matuloy nakakasuhan itong si Jingo Estrada, si Joel Baloneba, and also itong si Chis Escudero mga kababayan. So ito ang kanyang kadramahan. Know your boundaries ayon sa konstitusyon. Para kasi kay Senador Dante Marcoleta, may nanghimasok sa Senado mula sa ehekutibo. Nag-move on na ang liderato ng Senado matapos ang bigong kudeta noong nakaraang linggo. Pero sa minorya, may binunyag si Senador Dante Marcoleta. Sa panayam ng The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi niyang hindi madali ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil may ibang nakikialam. A functioning Senate sana, we should observe the constitutional boundaries. Alam naman natin ang separation of powers, di ba? Yes. So walang pakikialam mula sa executive. Hindi niya pakikialaman yung dynamics dito. Correct. Pero sa nakita ko, may nakikialam. Yes, So yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Okay. So hindi talaga purong democratic yung pagkakakuha alimbawa ng new majority or whatever. Hindi man niya pinangalanan kung sino, pero naging maugong sa Senado noong nakarang linggo na isang opisyal umano mula sa Malacanang ang tumawag daw sa isang senador para iatras ang suporta sa kudeta. Wala noon sa plenaryo si Senador Mark Villar dahil nasa kanyang tanggapan lang umano at hindi dumalo sa sesyon. Habang nakuna ng Billionaire News Channel na umalis sa plenaryo matapos ang roll call ng attendance at umakyat sa kanyang opisina si Senador Jinggoy Estrada. Nitong nakaraang araw naman, nanindigan ng mga nasa minorya na sina Senators Robin Padilla at Bongo na mananatili silang solid na Duterte Bloc kahit 3 na lang silang matitira kasama ang hindi pumapasok sa Senado na si Senador Bato de la Rosa. Nauna na kasing lumutang ang kanilang mga pangalan na maaring lumipat sa mayorya. Si Senador Marcoleta naman ayaw pang patula ng mga espekulasyon para sa posibleng maging running mate ni VP Sara sa 2028 presidential elections. I'm only a 7-month senator of the Republic. You might be, parang pinakakain mo ako ng solid na eh. Alam mo, infant pa ako eh. Solid ba pakakain mo sa infant? Binigyang linaw naman niya ang kanyang pahayag sa Commission on Appointments na i-give up na lang ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Ang premise ko nga, sabi ko, Kapitan, we have to defend and protect what is ours, what is legally ours. Correct. Sasamahan kita dyan. We will have to defend it to the last drop Including of our blood. the KIG. We are referring to the KIG. Yes. Hindi nila kinuha yun. Ang kinuha lang nila, yung pick na sinabi ko na, paano mo gagawin yun? Without giving it up. I did not say
that we will give it up. Why should we give it up? Atin yun eh. Ngayong araw, inaprobahan ng Kalayaan Municipality ang resolusyong hihiling sa Commission on Appointments na i-strike out sa official transcript o record ng CA ang give up KIG statement ni Marcoleta. Sabi ni Kalayaan Vice Mayor MP Albaida, personal niyang iaabot sa CA at sa opisina ni Senador Marcoleta sa susunod na linggo ang kopya ng kanilang resolusyon. Oh, di ba? Double standard talaga itong si Marcoleta, mga kababayan. Gunggong talaga eh. Tatak, didiis yan. So, doon sa kanyang sinabi na nakialam daw yung executive branch, mga kababayan, sa tingin niya lang daw. At saka hindi niya pinangalanan. Ibig sabihin, dahil nadiskaril at hindi natuloy ang kanilang kodeta, mga kababayan, na papalitan nila itong si Senate President Tito Soto, dinadamay niya dito si PBBM. Di ba? Kasi nga siyempre, mainit ang pangalan ni PBBM. At kapag idadawit nila si President PBBM, iinit yung issue, mga kababayan. Di ba? Marunong talaga eh. Marunong kasi ito mag-gaslight ng issue, mga kababayan. Pinapainit nila. Gusto lang i-divert yung attention para mawala sa kanya yung issue na handa siyang i-give up yung Kalayaan Island. Pero hindi siya sinakyan, mga kababayan. Doon pa rin papunta sa kanya yung issue. Lalo na kapag marinig natin yung pangalang West Philippine Sea. Diba? Sino ang gunggong? Itong si Marcoleta. At pangalawa, ito rin si Boy 10K, mga kababayan, si Cayetano. Pero siyempre, si Robin Padilla, alam na natin yan. Diba? Diba? Ang sarap talaga pitikin ito magunggong na ito, mga kababayan. So ngayon, ipapakita ko muna sa inyo itong vlog ni Kristan. For more details, let's watch this. Nabasa ba niyo tong statement na ginawa ni Paulo Marcoleta, yung anak ni Senator Marcoleta, tungkol sa issue ng China at West Philippine Sea? Basahin ko na lang para sa inyo kasi itong mga ganitong statements, typical to sa mga tulad ni Marcoleta. Sa tulad ni Duterte. Kasi pagpakinggan mo itong statement ito, parang galing nga to sa bibig ni Rodrigo Duterte mismo eh. Sabi ni Marcoleta, kung sakaling gerahin tayo ng China, ihilera nyo sa harap ng bakbakan itong spokes ng Coast Guard at yung mga mayayabang na senador. O kaya ibalan nyo sa kanyon. Tignan natin ang tapang nila. Pambihirang statement yan. Meron ba sa inyo mga bumoto dito sa taong to? Kasi kung binoto nyo yung mga tulad nito, mahiyahiya kayo sa sarili nyo. Buti nga sumagot dito si ML Party List Representative Manay Laila de Lima eh. Sinabi niya, hindi tayo nag-uudyok ng gera. Walang may gusto niyan sa atin. Ipinagtatanggol lang natin ang ating karapatan na kinikilala at pinagtitibay ng international law. Ipinagtatanggol lang natin ang ating soberenya at pambansang dangal. Kaya pag tinignan mo itong sinasabi ni Marcoleta, parang sinasabi niya sa atin lahat na manahimik na lang tayo dahil wala naman tayong kapangyarihan. Manahimik na lang tayo kasi wala naman tayong kakayahan makipaggera sa China. Dahil pag ginagawa daw natin to, naghahanap daw tayo ng gera na ito ay pwede maging rason para lusubin na daw tayo ng China. Tapos kung maingay ka daw at umaangal ka, dapat daw ikaw mauna na lumaban sa gera. Alam mo ang talagang sinasabi ni Marcoleta dito sa kanyang statement at yung mga tulad niya, na pag ikaw ay isang maliit na tao, ikaw ay isang walang kapangyarihan at walang kakayahan sa buhay, manahimik ka na lang, shut up ka na lang. Dahil kung wala kang kapangyarihan, wala kang karapatan, yan ang sinasabi ng mga tulad ni Marcoleta sa inyong lahat, sa mga kapwa Pilipino natin. Kasi sa isip at mundo ng mga tulad ni Marcoleta, ang pwede lang magsalita at ang may karapatan lang magsalita at umangal ay ang mga makapangyarihan na tulad niya. Pero para sa karamihan ng mga Pilipino na walang kapangyarihan, walang kakayahan, shut up ka na lang. Tama ba yun? Yan ba ang tipong mambabatas na gusto nating nagre-representa sa atin? Kaya nagtataka talaga kung sino yung mga bumoto dito sa taong to eh. Kasi hindi yan maka-Pilipino eh. Hindi yan makabayan eh. Makasarili yan o baka maka-China. Bakit niya kinukonbinse ang ating mga kababayan at ang ating mga senador at ang ating spokesperson na manahimik na lamang dahil wala naman daw tayong kakayahan? Bakit niya pinipilit yun? Imbis na magalit siya sa ginagawa ng China laban sa ating mga kababayan, laban sa ating mga mangingisda, nagagalit pa siya sa ating mga senador na pinaglalaban lang ang ating mga kababayan doon sa West Philippine Sea. Alam mo yun ang problema sa mga ganitong makikitid ang utak eh. Nakakalimutan nila may mga iba't ibang konteksto to at mga sitwasyon kung saan nag-a-apply yung mga sinasabi niya. Isipin mo na lang for example, Japan. Nananahimik naman ng Japan. Pero mas may kapangyarihan sila kaysa sa atin, di ba? Tapos bigla na lang tayo bumabanat sa kanila, inaaway sila at nanggugulo. Tapos ano mangyayari? Nagalit sila. Tapos nilusob tayo. Kasalanan natin yun. Pero kung sila yung pumunta sa ating teritoryo,
o kaya pumapaligid sa atin, o kaya gumagawa ng mga military bases na nakapaligid sa atin, tapos binobombahan ng water cannons yung ating mga kababayan, mananahimik pa ba tayo? Hindi na, di ba? Pwede pa natin gawing mas simple to eh. Paano kung sa eskwelahan nga, may isang bully dyan. Hindi ka naman lalapit at maghahanap ng away sa isang bully, di ba? O kung alam mo namang mas malaki siya at mas malakas sa'yo. Pero kung binubully ka na, anong gagawin mo? Mananahimik ka na lang? Hindi ka na lang lalaban? Dahil pag lumaban ka, baka lalo ka pang gulpihin? Ganun lang yun eh. Ganun kasimple tong usapan na to. Pero ginugulo ng mga tulad ni Marcoleta para guluhin ang isip nyo. Para iisipin nyo na tama nga yung mga tulad ni Marcoleta at ni Duterte na tumahimik na lang tayo dahil wala tayong kapangyarihan. Dahil kahit binabastos na tayo at sinasampal-sampal na tayo ng mga bully ng tulad na China, tumahimik ka na lang kasi baka lalo pang gerahin tayo ng mga to. Hindi po tama yung ganyang pag-iisip. Hindi ibig sabihin na dahil mas malakas ang isang tao o isang bansa na dapat wag na tayong lumaban at manahimik na lang tayo. Hindi din ibig sabihin na dahil natatakot tayo na wag na tayong lumaban. Dahil kung tulad din na Marcoleta, ang mga nasa panahon ng mga gera tulad ng World War I o World War II, ano na nangyari sa buong mundo? Kaya meron tayong kapayapaan ngayon. Kaya meron tayong demokrasya ngayon dahil po lumaban ang mga maliliit na mukhang walang laban. Pinaglaban nila ang demokrasya na meron natin ngayon. Pambihira talaga yung ganyan logic na ginagamit ni Marcoleta at mga tulad niya eh. At alam mo kung ba't ganito sila magsalita? Ilang bagay lang yan eh. Unang-una, dahil siguro duwag talaga itong mga to. Dahil sila mismo, hindi nila kaya magsalita sa mga mas makapangyarihan sa kanila. Hindi nila kayang ipaglaban ang sarili nila. Kaya gusto nila na kahit kayo, wag na rin nyo ipaglaban ang sarili nyo dahil sila hindi nila kayang gawin yun. Nakakalungkot talaga no, isang mambabatas natin at representative natin dyan sa Kongreso na hindi niya kaya paglaban ang sarili niya dahil mukhang duwag siya. Hindi nga niya papaglaban sarili niya, paglalaban pa niya yung mga karapatan ng kanyang mga constituents. At mukhang ayaw din niyang ipaglaban ang karapatan ng ating bansa, ang ating soberenya, dahil natatakot siya. Ngayon may ilan pang dahilan kung bakit ganito magsalita yung mga tulad ni Marcoleta. Yung mga tulad ni Marcoleta, yun ang mahilig sa mga authoritarian or dictatorial tendencies yung mga ganyan. Kasi yan ang playbook ng isang diktador. Ibe-brainwash sila ang mga mamamayan para isipin na pag wala kang kapangyarihan, shut up ka na lang. Pag wala kang kapangyarihan, wala kang karapatan magsalita. Wala kang karapatan lumaban. Wala kang karapatan na manindigan. Dahil para sa mga diktador at authoritarian, mas mabilis yan kung ang mamamayan ay tahimik lamang. Kung ang mga mamamayan ay hinahayaan na lang ang ating mga liderato na gawin ang mga gusto nila. Yan ang gustong mangyari ng mga tulad ni na Duterte at ni na Marcoleta. Manahimik na lang tayong lahat. Shut up na lang kayo. Yung mga tulad ni na Marcoleta, gusto na lang nila maging biktima tayong lahat eh. Gusto na lang nila maging subservient tayo sa mga mas makapangyarihan tulad ng China. Gusto nila maging sunod-sunuran na lang tayo. Sa kahit na anong gusto gawin ng China, huwag ka na lang umangal dahil wala naman tayong kakayahan. At dahil sa mga ganyang pag-iisip, dyan talaga tayo lulusubin ng mga tulad ng China. Dahil alam nilang kaya nila at dahil alam nilang hindi tayo lalaban. At isa pang problema sa mga ganitong salita, yung mga ganyang pananalita nila ay parang pinalalabas sila na kailangan kang mamili kung saan ka ba dito. Parang ginagawang mutually exclusive nila to, na pag umaangal ka at sinasabi mong mali ang ginagawa ng China, kailangan ka makipaggera. Kailangan ibig sabihin nun, gusto mo ng gera. Yan ang pinalalabas sila eh. Mali po ang ganung argumento, wala pong logic yon. It's called a logical fallacy. Dahil pwedeng magalit ka naman sa China sa ginagawa nila, pwede kang umangal, pwede kang magreklamo, at hindi ibig sabihin na naghahanap ka ng gera. Kaya wag tayong maniniwala sa mga ganitong argumento, wag tayong papayag magpabudol sa mga tulad ni Marcoleta. At alam mo, para sa akin, ganito lang yun eh. Lahat tayo Pilipino, para tayong isang barkada eh. Tapos may lumapit na nambubuli sa barkada natin. Tapos sabihin na natin na humarap ako, tapos sinasabi ko, hoy, wag mong gagawin yan. Sasabihin ko, gago ka, ba't mo uwi na water cannon yung mga barkada ko dito? Tapos may dito si Marcoleta sa tabi ko, nakabarkada natin dapat ah. Sasabihin sa uy, shut up ka na lang. Kasi baka lalo pa tayong lusubin na to. Gusto mo, ikaw mauna, sasabihin pa sa akin. Ikaw na lang ang lumaban dahil ako hindi ako lalaban. Pambihira talaga. Kung ganyan ang barkada ko, umalis ka sa barkada ko, sumama ka na lang doon sa kalaban ko. Hindi ko kailangan ng ganyan kabarkada, kapamilya o kababayan. Kaya sana talaga matuto na tayo na huwag na tayo bumoboto sa mga tulad nito eh. Mga duwag, mga traidor sa sarili nilang bansa, na binubudol pa tayo at pinaniniwala pa sa atin na mali tayo, na naninindigan tayo at pinaglalaban natin ang karapatan natin laban sa mga bully na tulad ng China, na tayo pa ang mali. Kaya buti na lang meron tayong mga ilang senador dyan at mga kongresista na pinaglalaban pa yung ating mga karapatan. At wag na wag kayong papayag na isipin na dahil maliit lang kayo o wala kayong kapangyarihan, na wala kayong karapatan. Hindi po yan totoo. At merong mga tao na tutulong sa inyo at ipaglalaban ang inyong mga karapatan. Kayo, ano tingin nyo? Gusto ba nyo yung mga tulad ni Marcoleta
Na imbis na awayin yung kaaway nyo, inaaway ka mismo. Na imbis na tulungan ka, ikaw pa ang kinakaaway. So ang ganyang klaseng tao, katulad kay Senator Marcoleta at kay Representative Marcoleta, mga kababayan, yung dalawang gunggong na yan, dapat sa kanila ay i-boycott. Dapat sa kanila ay palayasin na sa Pilipinas. Kaya nga diba sila binansagan na Chinator at traidor ng bayan kasi sila ay literal na traidor ng bayan, mga kababayan. So dapat sa kanila palayasin na sa Pilipinas. So ngayon, forward tayo. Pag-uusapan na natin yung ibig kong sabihin na kung sino yung aarestuhin. Ito'y tungkol, mga kababayan, sa ginawa na Senate Blue Ribbon Report, yung draft, mga kababayan, na supposed to be yung una, ang unang term is dapat kakasuhan na or meron ng recommendation dun sa draft na kakasuhan itong si Chis Escudero, Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada. Kaya lang biglang nagbago, mga kababayan. Biglang binago ni Senator Panfilo Lacson. Binago yung term, mga kababayan. Kasi ang gusto niya at ang naging desisyon ni Panfilo Lacson ay idaan na lang daw muna sa plenary investigation. Hindi na kakasuhan muna, mga kababayan. O di ba nag-iba bigla? Naalala niyo ba yung ipinost ko doon sa ating Facebook account na merong sumugod doon sa office ni Panfilo Lacson yung mga DDS senators daw, mga kababayan. Yun ang kumalat na balita. Well, hindi natin alam kung ano ang kanilang napag-usapan doon. So after that, ito na ang naging desisyon ni Panfilo Lacson. Na instead, yung una ay kakasuhan si Chis, si Villanueva at saka si Jinggoy. Ngayon, idaan na lang daw muna sa plenary investigation, mga kababayan. So ngayon, ang statement na nilabas ni Ombudsman Remulla na aarestuhin na sila kapag meron ng warrant na ilalabas, mga kababayan. So yun ang ibig sabihin, aarestuhin na sila kapag meron ng warrant na ilalabas. So ito ang ating balita. Tila water down na ang partial draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kung saan sabit ang 3 senador. Binabago raw ngayon ang wordings ng partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Laman ng committee report na ito ang posibleng plunder, graft, bribery at iba pang offenses ng 3 incumbent senators na sina Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Dawit sila sa iskandalo matapos lumitaw ang mga paratang na sangkot sila sa kickback scheme. Unang lumabas sa draft report na nire-rekomendang masampahan sila ng kaso. Pero sabi ni Lacson, mapapalitan ito ng rekomendasyong maisalang sila sa preliminary investigation. In-specify na lang namin na salit na instead of using the word charged to be charged, to undergo preliminary investigation, to undergo fact-finding investigation, to undergo case build-up, yung ganon. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen natin, sopen na hindi masacrifice yung intent. Hindi mababago yung substance. Kasi sabi ko, may baseline ako di ba? Bottom line ko, hindi ko talaga i-report out yung hindi ako naniniwala. Nabago man ang wordings, hindi raw nito pahihinain ang nasabing report. We never deviated sa original intent ng aming committee report na mag-undergo ng PI. Paalala ni Lacson, kung may ipapadagdag o ipapabawas sa report ang kanyang fellow senators, kailangang maglabas ng ebidensya sa halip daw na magpuna. Hindi pa raw nila nakakausap ang Senate minority pagdating sa report pero kailangan ng at least 11 signatures ng Blue Ribbon bago ito maipresenta sa plenaryo. Bukas si Lacson sa puna o dissent pagdating sa usaping Blue Ribbon Partial Committee Report. Pwede silang may amend, may interpolate, with reservations, will submit separate opinion, anything. Maski hindi nakasulat doon, pwede sila mag-interpolate, pwede sila mag-amend. Hihirit pa raw ng at least isa pang pagdinig ang Blue Ribbon pagdating sa investigasyon nito sa flood control scandal. That's politics. Yan ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla sa revisions ng Blue Ribbon Committee sa partial draft report nito sa flood control scandal. May komento rin si Remulla sa naon siyang kudeta sa Senado. Tulad ng mga naunang panayam, tila naging matipid si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagsasalita tungkol sa mga gumugulong na investigasyon sa flood control scandal. Pero nang tanungin siya kung biro lang ba ang sinabi nito para kay Senator Tito Soto sa kanyang radio program nito lang Sabado, running
parang joke yan, pero hindi talaga siya joke. Siyempre, pag may warrant of arrest, aarestuhin. Tsaka meron kami arresting teams. Sinabi kasi ni Remulla na hindi na dapat ipag-alala ni Soto ang panibagong coup attempt mula sa iilang mga senador dahil may nakastandby na raw na arresting team. Sa Senado, maaalalang kabilang sina Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Francis Escudero sa mga pakakasuhan sana base sa initial na draft ng Senate Blue Ribbon Committee report. Pero nirebisa ng Blue Ribbon Committee ang kanilang draft report at sa halip na kaso, preliminary investigation na lang ang haharapin ng mga nasabing senador. At nang tanungin si Remulla tungkol dito, It's politics. Ano na yan eh? What is acceptable to all or to most is the most important thing. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan yan sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Gano'n yan. May negotiation yan. May compromise yan. Pero, at least, yung pagkapangalan sa kanila tsaka yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records ng Blue Ribbon Committee tsaka lahat ng testimonies niya. Yun ang mahalaga. nananatili rin daw mahalaga ang ugnayan at pagtutulungan ng Ombudsman at Blue Ribbon Committee para mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno lalo na sa usapin ng flood control. We look at the evidentiary value of everything that we can get. Kasi yung evidentiary value yung ating hinahanap eh. Kasi ang trabaho namin talaga, maglatag na ebidensya. Diba? So, it guides us to the proper direction. It gives us clues on what more questions to ask. And of course, it makes us think of how we can present them as evidence. Pero yun, malaking bagay kasi yung ginawa ng Blue Ribbon Committee dyan. Okay, so kasama din natin, nandyan si Phil Macabato, Axel Sainen from Riyadh, Saudi Arabia. I-shoutout natin si Ashin, Jolly Maluma, Shirley Rizman. Nandyan din si Apolonio Nocido. At shoutout sa Joseph Farm. Nandyan si Paul, Antes, and John. Nandyan din si Josephine Gallego. Rolando Bernardo from San Luis, Aurora. Hi to Evelyn Garcia, Erma Apostol from Nueva Ecija. Nandyan din si Eliza Sibelia from Palo, Leyte. Marilo Pajarillo, Olivia Lupigaleg, Susana Pascua, Maricar Becker, Josie B, Corazon Resurrection. Nandyan din si Corazon Tuang, Jake Melendez, and hi to Edita Ortiga from Laguna. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Nung nakaraang araw, yung kay kasi yung mayroon kang comment kay Secretary of Interior and Local Government John B. Remulla. Ang comment mo, sana si SILG Remulla bawas-bawasan yung mga press con at interviews kasi napakarami niyang trabaho. Yung mga marami siyang dapat hulihin na ngayon at large pa rin. Sinight mo si Bantag, sinight mo si Atong Ang. Kaya sabi mo, sana pukusan ni kasi ang daming nawawala na dapat maaresto. Ay ngayon, nag-react si SILG Remulla doon. Sabi niya, sana naman makita naman ni Senator Trillanes yung magaganda naming ginagawa. Anong reaction mo dyan, Sentry? Yung sa atin na lang naman po, Attorney Ricky, ito ay constructive criticism. Kasi alam naman natin na mabigat yung mga trabaho na yan, precisely na kailangan mas maraming oras ang madidevote dyan sa paghahanap. At alam nyo, yung PNP, ang tinatawag ko dyan ay rigidly hierarchical institution. So, pagka nagbigay ka ng firm order, ay kadalasan yan ay sinusunod. Dapat kung magbilin siya na in 6 months, pagka hindi nyo nahanap itong mga ito, tanggalin ko pa sa pwesto. Nako, mabilis yan. Mabilis gumalaw yan. Kasi yun yung nature nung mga opisyal dyan, yung mission accomplishment. Pero pagka walang strictly defined mission, talagang ibig sabihin nun, hindi time-bound.
Kaya hindi asikasuhin yan, hindi bibigyan ng priority. 'Di ba? Constructive criticism lang. Oh, 'di ba? Kung ilan na to kasi dami na eh. Mga VIP na nawawala, Atong Ang, si Leonardo, Bato, Bantag, o kahit sabihin man ng wala daw warrant si Bato. Kaya hindi niya hinahanap, ay hindi niya inaaresto, pero sabi mismo ng kapatid niya hindi naman ako yung source eh. 'Di ba yung kapatid niya? Ang nag-announce na meron, hindi dapat bigyan niya naman ng benefit of the doubt na totoo yung sinasabi ng kapatid niya, si Ombudsman Boying Remulla, when he announced meron ng warrant. So, nobody is in a position to confirm that, pero very confident naman si Ombudsman hindi naman nire-retract yun. At in fact, may mga sumunod pa na nag-affirm noon. Dapat, in anticipation of that, meron siyang tinatrack na nila. Yun po yun. Pero ang maganda din doon, Sentry, nag-commit siya doon sa interview na yon. Nag-commit siya. Public yung commitment niya. At least, dahil sa sa sinabi mo, nag-commit siya doon. Sabi niya doon sa sa interview sa kanya. Ito, pag lumabas yung arrest warrant ni Bato, ako mismo, pupunta ako doon, isi-serve ko sa kanya yung warrant. Yan. At least yun hindi niya na maano yun kasi at least mayroon siyang ganung sinabi. Ang problema kasi doon, attorney, those are kumaga talking big lang yun Kasi ito ngang sila Atong Ang, sina Leonardo, sina Bantag, may warrant nga Hindi naman niya nahuhuli. Di ba? Bakit natin ngayon pangahawakan? Kung lumabas yung warrant daw, huhuliin niya. Dapat, supposed to be, tatanungin lang muna niya si Ombudsman, meron ba talagang warrant ang sinasabi sa kanya? Kung naniniwala sa kapatid niya, di take his word for it, di hanapin niya at huliin niya. Di ba? So, yun lang naman yun At ang sinasabi ko nga, ang nature ng PNP as an organization, magbigay ka ng mission sa kanila na dapat time-bound, hindi open-ended, no? Na kung kailan na lang nila maano. Yan, sabihin niya doon sa PNP, to si Bantag, matagal na tong nawawala. Bigyan ko kayo ng ilang buwan. Di ba? O sabihin nung mauutusan niya, sir, bigyan mo ako ng 3 months. O sige, pag 3 months, hindi mo nahuli yan, tanggalin kita sa pwesto Yes, sir. O di, meron ngayong accountable. Ito wala Paano kasi, yun na nga, hindi niya nabibigyan ng mission, hindi niya natututukan kasi nandoon siya sa mga press con, sa mga interview. Di ba? So yun ang naging problema dyan. Constructive criticism po yun. Na ito yung mga advice kung paano mo mahuhuli. Kasi kita mo yung pinalitan niya na si Secretary Abalos. Na-deliver kahit papaano. Si Kibuloy, silang dalawa ni General Torre. Tapos itong si Alice Guo. Di ba? Yun yung output. Ito, hindi naman kasi kasama sa accomplishments kung yung paramihan ng press con yun ang problema doon. Sa bagay, mukhang na may effect yung constructive na criticism mo, Sentry. Kasi ngayon, uma-action na habulin niya na talaga si Saldico. Kailangan makikipag-coordinate na daw siya mismo. Kasi sa Interpol. Kasi nga, una, lagi niyang sinasabi, hindi daw nakakalabas si Saldico doon sa gated community kung saan nagtatago si Saldico. Kaya may depression na daw si Saldico kasi hindi makalabas. Tapos bigla, na-monitor doon sa Sweden. Sa Sweden. Doon kasi kailangan mag-file yung abogado ni Saldico dito sa Supreme Court ng TRO. Siyempre, kailangan yung notaryo.
O nagpanotaryo si Saldico, yung tawag doon apostil, doon sa Sweden. O di parang sampal kay sampal kay John Wick yun. Kasi sabi niya, hindi nakakalabas ng gated community sa Portugal. Ay bigla. Alangan namang magsisinungaling yung Swedish notary public na nag-appear sa kanya si Saldico. Kaya ngayon medyo napasubo na naman siya doon. Ang sabi niya Sentry, ito talagang si Saldico. Hindi lang to congressman, hindi lang to businessman, criminal talaga to. Kaya pupunta na daw siya ng Europe, makiki-coordinate na siya sa Swedish authorities at saka sa Interpol, sa Portuguese authorities para talagang maano na itong si Saldico. Alam mo, Tony, yun ang kini-question ko kasi. The way he delivers itong mga statements na to, parang siguradong sigurado siya. Parang alam mo yon yung impression, napapalibutan na yung bahay kung saan man nagtatago si Saldico. Wala naman hong tropa doon. Wala hong tropang pinapadala. So, saan niya hinuhugot itong mga statements na ito? 'Di ba? Ano naman hindi naman pwedeng paglolokohin mo yung publiko ng ganyan-ganyan. Kung talagang wala sa capacity mo, just say so na sinusubukan, gagawin, paraan, hanapin. Pero yung wag yung parang parang may nakatutok na sa kay Saldico 24/7 na hindi siya malulusutan. Kaya pagka ganyang nalulusutan, ang sama nung dating. O a few months back, kung maalala ninyo, ano yung sinabi niya? Nasa Japan daw si Saldico. O tapos biglang nasa Portugal na may passport daw ng Portugal. Alam nyo, walang mabe-verify niya yun simpleng diplomatic letters lang with the Portuguese embassy o kung sino man. Makukuha nila yung ganong impormasyon. Pero wala naman hong ginagawa pero nagsasalita sa publiko. Hindi magandang sinyalis yan kung panloloko yung mga tirada natin. At saka, maiba ako ng dito kay Secretary John Vic Sentry. Itong kaguluhan tungkol kay Torre. Kasi isa pa tong bagay na magulo dyan sa nangyari sa PNP. Nung isang araw, nanumpa na bilang sa 4-star rank si PNP Chief Nartatis. Si PBBM mismo ang nagdon ng rank. Ngayon, that same day, in-interview si General Torre ni Cheryl Cosim. Tinatanong siya tungkol sa anong masasabi niya o anong comment niya, reaction sa binigay na yung 4-star rank kay Nartatis. Ang comment ni Torre, ang sabi ni General Torre, no comment siya. Kasi hindi niya daw alam yan. Kumbaga, ano bang nangyayari? Parang, pero sabi naman ni John Vic Remulla, hindi, na daw yan? Ayos na daw yung issue na yan. Pero, pag ini-interview si General Torre, hindi niya hindi daw sa kanya malinaw yung lahat na yan. Kasi ini-explain ni General Torre yung concept ng secondment. Ang alam niya, para sa kanya, secondment yung pagkakatalaga sa kanya sa MMDA. Pero ang sinasabi naman ni John Vic Remulla, ni SILG John Vic, na yan? Na siya, deemed resigned na siya sa PNP. Pero anyway, na yan? Pero ang yung bakit ang gulo-gulo? Yung mismong pagtanggal kay Torre noon, magulo. Tapos hanggang ngayon dyan sa issue ng 4-star rank, magulo pa rin. Buti na lang hindi naman nakikipag-away si General Torre, pero ini-express niya yung kanyang na hindi malinaw sa kanya ang lahat. Pero si John Vic, parang sa kanya yari na ang lahat. Kaya sabi ko, ano bang nangyayari dito? Ano bang masasabi mo diyan, Sentry? Alam nyo, unang-una, siguro kung sayang kasi si General Torre, nakita naman natin kung paano siya nag-serbisyo, pag binigyan siya ng command, ginagawa niya talaga. Hindi
maliit na bagay yung ginawa niya sa pag-aresto kay Kibuloy, tsaka pag kay Digong. Nakita nyo naman na talagang mabigat yun. Pero ginawa niya, in-execute niya. At dapat full credit doon. Ang base na sa naririnig ko kasi itong si John Vic gusto niya namamanduhan niya yung PNP chief. Pero hindi naman kasi ganun ang relationship ng PNP chief at DILG secretary. Kasi policy making yun sa DILG, parang administrative in nature, pero ang direct commander-in-chief ng PNP chief is the president. Gusto niyang mando-mando siguro, gusto niya ilagay yung mga tao-tao niya, syempre, yung bagong naitalagang PNP chief, kailangan meron siyang latitude para ilagay yung mga tao niya para mas effective yung kanilang delivery ng serbisyo. So dahil sa ganon, hindi niya namamanduhan, talagang naitulak na matanggal sa pwesto si General Torre. Ngayon, andiyan naman na yan, tapos na yan, nag-move on na, presidente na yung nag-decide at si General Torre, as it is, mabigat yung problemang kinakaharap niya sa Metro Manila. Ibang challenge yan, but kailangan ng tutok din. So, okay na yan. Ito naman si General Natates, nakasama ko rin yan sa PMA, upper class ko yan. Rin naman, magaling na opisyal. So, tignan din natin yung magiging capacity niya to deliver yung serbisyo ng pagiging PNP chief. So, gano'n na lang siguro, attorney. Actually, mabuti nga si General Torre, hindi yung tipong nagwawala sa ginagawa sa kanya. Kahit sa totoo lang, napaka unceremoniously tinanggal sa office, pero pa rin siya, naging professional pa rin yung pagharap niya dito. Kaya medyo tayo, saludo nga. Tapos kahit ito ngayon na naman, magulo na naman itong tungkol sa 4-star rank issue na to. Hindi malinaw kung pero makikita mo kay General Torre, nag-i-express siya ng kanyang comment, pero hindi naman siya nakikipagmatigasan, parang nag-i-insist ng kanyang posisyon or Kaya mabuti na lang ganun si General Torre. Kung iba siguro, yung ginagawa nila SILG Junbic sa kanang Napolcom, siguro iba na yung sentry ang magiging reaction. Kaya anyway, sabi naman ni General Torre, siya naman hindi naman siya after sa position Kung anong trabaho, tatanggapin niya. Kaya lang tama rin 'yon, nag-i-express din siya ng kanyang observation or frustration. Oo. Anyway, and technically, Tony, madagdag ko lang, ang pagiging general manager ng MMDA, undersecretary yan ang rank. Ang PNP chief kasi is assistant secretary ang rank. Kaya technically promotion pa rin yun. At kung terms of scope of responsibility, mabigat ito kasi mga citizens ito, mga 15 to 20 million Metro Manila residents ang So ibang nature lang, ibang challenge, but mabigat rin na responsibilidad. Actually, kung maipapakita kung magiging magandang accomplishment yan ni General Torre. Kasi siyempre, ang ini-expect diyan magkaroon ng pagbabago, ng changes sa Metro Manila, yung traffic ng Metro Manila, yung sistema ng Kasi matagal nang naghahanap ang tao. Ang naalala natin yan nung panahon, ang medyo naging ang tao, maganda yung kay Bayani Fernando noon, di ba? Nung
mga reforms na ginawa ni Bayani Fernando. So nag-i-expect na naman yan dyan kay General Torre. Pag nagawan niya yan ng maganda, kung may plano siyang tumakbo sa 2028, malaking plus factor yan kay General Torre kasi nakilala siya dun sa pag-aresto kay Kibuloy at saka kay Duterte. Pero yung ganyang bagay, kung magagawan niya yan ng makita niya yung mga pagbabago sa MMDA na yan, lalo siya yung in charge sa operations kasi general manager siya. Hindi naman yung chairman ang in charge sa operations, yung general manager. Kaya hintayin natin. Sana maipakita ni General Torre yung mga reforms at maranasan ng mamamayan ng Metro Manila yan. Maiba ko dito sa isa ko pang topic Sentry. Hinamon ka ni Torion, ni Attorney Israelito Torion. Ngayon lang na araw ito. Actually ngayon lang interview sa kanya Sentry. Sabi ni General Torre ay ni Attorney Torion, ipakita mo daw yung warrant of arrest kay Bato kasi ikaw naman daw yung source noon. Sabi niya. At saka ilinaw mo daw kung ikaw ang source noon, paano mo nakuha yung warrant of arrest na yan? Anong comment mo diyan, Sentry? Kay Attorney Israelito yun ito. Yeah. Hindi naman ako kakagat dyan, Attorney, no? Ngayon kasi sila yung abogado, si Bato may access at marami silang kaalyado, may access sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. PNP, DFA, DILG, lahat-lahat, malalaman nila kung merong warrant o wala. Di ba? Ngayon, kung wala silang makukuhang warrant, dapat a-advisean niya yung kliyente niya na lumabas. Di ba? Baliktad Ba't niya ako papaproduce ng warrant? Di ba? Sila yun. Trabaho nila yun to ascertain na may warrant o wala. Di ba? O sila, may si Bato sa PNP. Ang dami niya mapapagtanungan dyan. Di ba? O, sasabihin sa kanya, wala naman. O, sa DFA, marami pang mga Duterte appointees dyan. Sa DILG, ganun din. So, pagka maliwanag na sa kanila, na in fact, nag-file na sila ng petition for TRO. Ang sinabi ng, I think, Solicitor General yung nagsumagot na wala pa namang warrant. O therefore, anong ginagawa ng kliyente niya? Ba't patago-tago? Di ba? Yun lang yun. Saka mayroon, tama ka, Sentry, mayroon naman silang way para ma-confirm yan. Unang-una si Harry Roque, nag-vlog si Harry Roque, sabi niya, kumpirmadong may warrant. Sabi ni Roque. Ang source niya ay friend niya na may access sa loob ng ICC. Sabi ni Roque. Di ba? Hindi naman ako yung nag-announce niyan Di ba? Dapat kay Harry Roque, kakampi nila yon. Ano ba nangyari? Meron ba talaga? Saan ba? Paano mo ma-confirm? Ikaw mag-produce. Ganun Di ba? Ako wala akong sinasabing may warrant. Ano ba ito mga ito? Bakit sa akin nila ina-attribute yan? Anyway, kasi yan ganyan na yung reaction niyan, Sentry, kasi mainit na nga yung issue tungkol kay Bato. Ikaw, nag-warning ka na kapag sa susunod na mga months, hindi pa rin nagpakita si Bato. Ikaw na yung magpa-file ng ethics complaint laban kay Bato. At ngayon, pino-float na rin ni Senador Ping Lacson na posibleng i-hold yung sweldo ni Bato. Nagiging open na sila sa ganon. Kasi hindi naman nila pwedeng sa susunod pang mga buwan, patuloy pa rin nilang parang i-ignore yung issue na yan kay Bato. Kasi, wala pa namang si Senador Ping Lacson na mismo ang nagsabi, huwag ka na munang magtago kasi wala pa naman ang warrant of arrest magtrabaho ka muna. Kaya sa totoo lang talaga, nagiging katawa-tawa si Bato dito na bakit nagtatago siya, wala pa namang warrant of arrest. Alam mo dito, Attorney,
in this day and age, 'di ba, social media age. Palagay mo kung may warrant, talaga hindi pa sisingaw 'yan. 'Di ba dapat maglalabas na niyan na kopya sa social media o saan-saan. Ba't ganun? Ba't wala? 'Di ba? So, ibig sabihin wala. Di kung wala, di lumabas siya. Kung hindi siya lumalabas, pero walang warrant, sabihin nagbubulakbol na siya niyan. 'Di ba? Ano bang timetable binigay mo? Dati ang narinig ko, ang sabi mo kapag yung pagbukas uli ng session ng Senado. Pero lately, sabi mo, posibleng March. Ano bang binibigay mong timetable sa paglabas? Binibilang namin at least siguro 6 months na absent siya or basta siguro March. Pwede na rin siguro para lang masagot niya kung ano ba dahilan niya, bakit hindi niya maano. Ngayon kung wala siyang position, hindi mo, kasi kailangan ma-register niya yung opposition niya. Di ba? Pagka tinanggap ng ethics committee yan, kailangan sasagutin. Ngayon, ano isasagot niya? Kailangan siya sumagot. So, paano niya sasagutin yun? O ngayon kung wala naman dahilan, ano yun? Pwede talaga siyang i-censure. Parang, di ba? Ayoko lang pumasok. Ano ba yan? Bulakbol na lang. Pagkatapos mo ma-elect, hindi ka nasisipot. Niloloko naman natin yung mga kababayan natin yan. So baka March, tignan natin, thereabouts, mga last week of March, early April, yun na yung, so far yun yung decision. O dito nga pala sa sa ICC pa rin tayo Sentry. Nasa dahig ngayon si Sara. Nung isang araw nag-live siya kasama nung mga vloggers ng DDS doon. Napanood ko mismo yung niya. Ikaw yung pinapatamaan ni Sara tinanong si Sara ng mga followers nila doon, ano po bang masasabi nyo tungkol sa ni Senator dating Senador Trillanes doon sa mga sinampang kaso laban sa'yo? Tinanong si Sara. Ang sabi ni Sara Duterte, nag-usap daw sila ni Digong, nung father niya. Ang sabi daw ni Digong, wag ka na lang daw pansinin kasi political skunk ka daw. Anong comment mo dyan, Sentry? Diyan naman sila magaling, attorney, sa mga yung name calling, no? Kasi wala nga silang mabigat na sasabihin or may saysay na sasabihin. Pero ito naman yan, kung ano man yung tawag nila sa akin, political skunk, tapos sabi, wala naman daw naniniwala sa akin. Kahit wala nang naniniwala sa akin, isa lang ang naniniwala, okay na sa akin. Alam niyo kung ano yan, Tony? Yung ICC. Di ba? Yung ICC naniwala sa akin. Di ba? Andiyan dyan ngayon. Pero ito, the past few years, lalo nang nawala na sila sa pesto, maraming naliliwanagan. Kasi maliwanag naman po yung mga pinapakita natin, 'di ba? Kaya anong relevance noon yung political skunk, ano ba 'yan? Trililing, aso, ano ba 'yan? Sundalong kanin. They can call me kahit na pero it will not change the fact na nandoon ngayon si Digong na nakukulong dahil dun sa mga ebidensya na naipakita sa kanila, sa ICC, at dahil nga dun sa mga krimen na ginawa niya. Ganun na lang po yun. Sa bagay, dati Sentry noon, kapag actually ang mga unang sinabi mo noon, nang parang hindi gumugulong yung sa ICC, ikaw nagsasabi noon na hindi, kagagaling lang dito ng mga investigators ng ICC. Sinabi mo noon, nitong December, nandito sila, nag-iimbestiga na sila. Walang naniniwala nun. Tapos nung sinabi mo naman na maaaresto yan, kasi pag humingi ng tulong ang ICC sa Interpol, ang Interpol naman makiki-coordinate sa authorities ng Pilipinas, hindi naman pwedeng hindi mag-cooperate ang Pilipinas. Yun nga, exactly, ganun yung nangyari. Nung dati, siguro kahit si Duterte, hindi niya iniisip kung paano siya aarestuhin. Kasi, ay di ba, nandun siya sa Hong Kong noon, sinasabihan na siya ng mga supporters na
mayroon ng warrant of arrest, huwag ka nang bumalik sa Pilipinas. Kaya lang, akala niya, pagdating niya ng Pilipinas, makakapunta pa siya ng Davao at kung aarestuhin siya, mahihirapan kasi nasa Davao siya. Ayun pala, dun pa lang sa airport, may nakaabang na. O kaya wala na. Hindi na sila nakaporma. Si General Torre pa yung hindi pa nila kayang sindakin. So actually inamin din yan sentry ni Attorney Martin Delgra. Hindi nila ine-expect ang lahat ng 'yon. Tapos kaya nga si Bato rin siguro ayaw na ring mahulog sa ganon. Kaya sobra ka pa siguro na ngayon si Bato. Kaya sobrang galit sa iyo ang mga DDS kasi nakikita nila na ang mga ginagawa mo at sinasabi mo nagkatotoo. Yun nga, Tony, no? Alam niyo noon pa, ilang taon na ang lumilipas, palagi nilang sinasabi, asa na yung ICC mo, puro ka ICC, di ba? Sabi ni Bato, puro ka lang ICC dyan. Nung panahon na yan, hindi pa na uhuli si Digong. Kasi sabi nila, ang dami nilang, talagang naniniwala sila sa sarili nilang propaganda. Sinasabi nila, wala daw yan, hindi daw totoo yan. Tayo naman, ginagawa lang natin yung mga kung anong nararapat, di ba? Pero ito sa yan? Doon sa mga supporters ni Duterte na galit sa akin. Bakit ba sila nagagalit sa akin? Meron ba akong pinapatay? Meron ba akong ninakaw? Ano bang krimen na ginawa ko? Sa mata nila, ang pinakang krimen na ginawa ko is tumitindig ako laban dun sa iniidolo nila. Hindi naman krimen yun, di ba? Pero sa mata nila, ganon, galit na galit. Parang sinunog ko yung bahay nila, attorney. Kung paano sila magalit sa akin. Pero pagka huminahon sila at i-analyze nila objectively, ano ba ang ginawa ko sa kanila personally at bakit sila galit na galit sa akin? Wala sila makikita. Yan naman po yun. Sa bagay, hindi lang naman yung mga supporters ng Duterte ang galit na galit sa'yo eh. Mismong si Duterte galit sa'yo eh. Nakita mo yung nandun kayo sa hearing ng House? Hindi makapagpigil sa'yo sino bang namamagitan lang sa inyo? Si Layla yata saka si Cheljok noon. Dalawang tao yata ang nasa pagitan nyo, Saka si Father Flavi, Father Flavi. Kaming dalawa. Si Father Flavi tsaka si Kong Laila ang nandoon sa gitna namin. Oo. Hawak niya na yung mic, ibabato sana sa iyo eh. Pero nagpapaawat naman. Nagpapaawat. Kasi nung suspend, sinabi ko, ito na, halika, sampalin mo ako. Hindi naman siya makaano. Pero sanay kasi lang si Duterte na walang tumatayo sa kanya. Na maniga lang siya, maninindak lang siya. Simula nung mayor siya ng Davao, lalo na nung presidente, pagka sinindak niya, nanginginig na kagad. So parang lang siya, naiinsulto siya na, bakit itong tao na to ay tumitindig sa akin? So doon din galit na galit yung mga supporters niya kasi nasisira yung myth na pinopropagate nila na si Digong parang almost Diyos na nila parang gano'n. Ito bang sinampa mong, yung plano mong kasuhan si Pulong, anong development doon? Ongoing yung research namin kasi nakakalap na namin yung mga dokumento. Tapos makikita natin yung mga i-cross-reference lang yung mga suki niya na mga contractors, di ba? Tapos makikita natin yung mga iba't ibang connection niyan. Basta in due time, tapos gini-geo mapping namin yung mga projects niya para makikita natin kung nagdoble-doble ba yan or walang kung ghost yan sa ground, ghost project o kaya substandard. So ipupulido natin ito para talagang wala nang lusot itong taong ito. Na siguro, Sentry, kasi alam ko may lakad ka pa, napaka-busy mo ngayon. Pero ito, last na lang na tanong. Yeah. Ngayong lumabas yung desisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment kay Sara, anong plano tungkol sa impeachment kay Sara? Tuloy?
Yes, by the way, attorney, ano natin, ito na ngayon, with the new SC decision, lumalabas, January 14 pa, natapos yung 1-year ban. Kaya technically, pwede na mag-file ang mga kung sino man na magpa-file sa impeachment. O ngayon, base sa ating impormasyon, imbis na February 9 ipa-file, sa February 2 na ipa-file para hindi na masingitan ng kung sino mang mag-file ng mga mahinang impeachment laban kay Sara. So, meron magpa-file sa February 2 ng umaga. Ayan. Talagang, so, hindi totoo kasi maraming post kasi yung mga supporters ni Sara. Sabi, nag-decide na yung Korte Suprema. Final na yan. Tapos na, period. Kaya nga sabi ko sa vlog ko nung paano nyo nasabing tapos na, period? Kahit naman may desisyon ng Korte Suprema niyan, hindi naman sinabi ng Korte Suprema, ang dinesisyonan lang ng Korte Suprema yung procedural matters kung ano ang procedure sa impeachment. Pero yung merit ng mga aligasyon kay Sara na dapat niyang sagutin, hindi naman yun yung tinats ng Korte Suprema. Hindi naman nagsabi ang Korte Suprema na walang basihan ang impeachment. Wala, hindi silent yung Korte Suprema sa ganun. Kaya tuloy pa rin ang impeachment at mas matibay nga ngayon. Mas matibay nga itong impeachment na ito na kasi nadagdagan ng mga testigo. Si Ramil Madriaga, pwedeng magtestigo dyan. Madadagdag yan. Yung mga allegations doon, posibleng madagdag pa dyan. At saka yung mga ginagawa nyo sa ombudsman, yung mga ebidensyang makukuha doon, makakadagdag pa sa ebidensya. Mas magiging matibay ito kaysa sa nakaraan. Anong tingin mo, Sentry? Yes, I totally agree, attorney. Ang problema kasi dito sa mga troll fake news factory at saka troll farms ng mga Duterte. Pinaglololoko nila kasi yung mga nila. Pero ito naman mga Duterte supporters, kahit na anong fake news isubo sa kanila, pinaniniwalaan naman. Tapos time and again, nasisira sila. So pinapalabas nila with the Supreme Court decision na parang hindi na pwedeng ma-impeach, na ma-file ng impeachment complaint si Sara. Hindi naman yon. Yung decision na yon, ukol dun sa nakaraan at nilatag yung bagong proseso. Ngayon, pa-filean siya ulit at ito na ngayon yung bagong proseso, yun yung susundin. Sa aking pananaw nga, naging pabor pa yun Kasi sa House talaga ngayon, obligadong mag-conduct ng investigation. Mas maganda ito kaysa sa dun sa Senado na pwedeng harangin ng mga Duterte senators yung mga ebidensya. So ngayon, makikita na kaagad. After na investigation, kung matransmit man sa Senado, hindi na rin nila pwedeng pagtakpan doon kasi nakita na dito pa lang sa House. Kaya mas maganda ito ngayon, mas malakas ito, attorney. I agree. Yun bang Sentry yung bank accounts ni Digong sa Kanisara, yung matagal mo nang inaano noon, kasama ba sa mga ebidensyang ipe-present dito sa impeachment? Yes, kasama yon. May mga testigong lalabas dyan. At ang kwan dito kasi is exemption yan sa Anti-Money Laundering Act. Yung bank secrecy law pagka in cases of impeachment. So dito, bukod dun sa inailabas ko na na-confirm na ito ay pwede pang kumuha pa. Kasi yung sa akin, ang covered lang nung nakuha kong dokumento, mga 2016 lang ngayon, may madidiscover pa yan. Kasi Vice President siya hanggang ngayon. So, pag lumabas dyan, at ako naniniwala ako, bilyon-bilyon ang pera ni Sara Duterte at Mans Carpio. Pagka lumabas naman yan, siguro naman yung mga supporters ni Sara mamulat naman yung mata para naman kayong kulto na kung hindi pa kayo maniniwala. Yun po yun. Okay, so maganda pala. Marami tayong abangan kasi doon kasi sa investigation ng Kamara ng House,
yung House Committee on Good Government and Public Accountability. Hindi naman na pag-usapan yung bank accounts na yan. Actually, yung confidential funds ang nasentro doon. Pero dito pag nag-hearing dito sa Justice Committee, ang nagsabi na mismo kasi yung Korte Suprema, dapat ilabas yung mga ebidensya sa House pa lang, hindi sa Senate. Kasi dati, di ba, ang parang doon sa Senate lalabas yan sa trial. Ang sabi ng Supreme Court sa desisyon nito, hindi, kahit dapat dito pa lang sa House, habang pinafile pang impeachment, ipakita na yung mga ebidensya. O di sige, mabuti nga yun, tama ka, Sentry. Kung gusto nilang dito pa lang pag-usapan na sa Justice Committee, maganda yan. Para talagang matibay yung para pagdating din sa Senado, mahihirapan rin yung mga senador na nagdadalawang isip. Kumaga, napakalinaw na ng mga ebidensya. Anyway, so February 2, abangan natin. Tuloy ang impeachment kay Sara kahit sa kabila nitong desisyon ng Korte Suprema. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Tess Faraon, Vicente Quilon, Claro Recta, Leonardo Manansala, Lolita Calma, nandyan din si Lucky Santos, Vanes Milagros, Nino Piramo, Haitsu Maria Rosalia, Margie, Arlen Pianar, Flore Figo Mapak, Melinda Sarmiento. Nandyan din si Jen Rabara, Gina G, Daisy Tingal, hi to Sonia Colomna, Grace Gruta, and hi to Persephone Cernicula. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much! At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming mapagmahal na Diyos, sa araw na ito ay lumalapit kami sa iyo ng may kababaang loob at pananampalataya. Ipinagkakatiwala namin sa iyo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Balutin mo siya ng iyong banal na proteksyon laban sa anumang kapahamakan, sakit at masasamang balak. Bigyan mo siya ng malinaw na isipan, matibay na katawan at pusong puspos ng karunungan at malasakit sa bawat desisyong kanyang gagawin. Patnubayan mo siya ng iyong espiritu upang lagi niyang piliin ang tama, makatarungan at makabubuti para sa sambayanang Pilipino. Palakasin mo rin ang kanyang pamilya at ang lahat ng kanyang katuwang niya sa pamumuno. Naway maghari ang kapayapaan, katotohanan at pagkakaisa sa aming bansa sa ilalim ng iyong gabay. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat.
binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa,